Yan, magandang gabi, ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Good News. Nasa kotse ako. So as usual, this might be a short one depending on the traffic. Yeah. Ngayon po, hindi lang po ako nakapunta pero ngayon in-announce po ng SMNI, dalawa po yung ating balita. In-announce po ng SMNI or not SMNI, sorry. In-announce po kanina na may rally, series of rallies ang Kingdom of Jesus Christ starting today until the 12th, yata yung official announcement, the 15th yung unofficial one. So as far as we know, it will be either until the 12th or the 15th. So, but unfortunately, at the previous engagement tonight, so, ganyan pa man, we will be checking them out tomorrow. Nakalimutan ko yung thermos ko, patay. Hindi, okay lang, let's go. May water ako dito. Ganyan pa man. So, hi to Miss Lady Lay, Butterfly, Japs, Photo Biker, Bobby, Sixth Sense, Vivian. Bakit wala pa yung mga nasa Facebook? Okay. Ay, kay Ma'am Marilu Torrejas, kay Nelson, at saka kay Mel Guens. Alright, so it will be a series of, and the public is welcome, the public is invited to attend these rallies. Actually, para ito manindigan over yung marami nang napapansin natin na mga problema sa lipunan na nasa control naman at kakayanin naman na sagutin ang mga suliranin ng ating gobyerno. Kung hindi man nila kayang sagutin ay dahil sila rin po ay may kontribusyon dun sa pagkakaroon ng problema. So, ay kay Jerome, Lemante, Michelle, Ed Arellano, JVG, The Patatas Guy, Shandel. Uy, dami nyo na. Okay. Hi po sa inyong lahat. So, yun yung main thing is that they will be holding a series of rallies and this is, it is something that to at least puntahan naman natin if only for the fact na naninindigan din tayo at nakikibaka din tayo. So, agree naman tayo sa maraming mga suliranin na hinaharap ng ating lipunan at ng mga ordinaryong yan. Kasama na dyan presyo ng pagkain, taas ng presyo ng pagkain, nandyan yung taas ng presyo ng kuryente, tubig, yung internet patay sinti pa rin hanggang ngayon. And yung kawalan ng opportunities para sa ordinaryong mamamayan, kakulangan ng mga pagkakataon, mga choices. Hi, Tita Gigi. Pagkatapos, yun din yung nakikita natin na parang masyadong ang nakikita natin sa ating mga opisyalis o ilan sa ating mga opisyalis ay panay pasarap. Kumbaga, mukhang sila na lang ang nag-enjoy sa buhay pero yung mga mamamayan parang hindi napapakinggan. Bukod pa doon, kulang komunikasyon sa ating gobyerno at saka sa atin. Walang dinededma yung bang mga issues as if they don't care whether na nababagabag tayo doon sa doon sa mga pangyayari, sa mga pulisiya ng gobyerno. Okay? So, in the meantime, huwag po kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Hindi tayo nag-live ngayon sa TikTok kasi nga mobile tayo, medyo mahirap. So, hi kay Ramon Adana, kay Chelly, kay Ben, kay Cecilia, kay Ma'am Maria, kay Nicolas. So, yung pangalawa is I caught yung dalawa, meron pa pala, tatlo pala ito. So dalawa po ang napansin natin na press conferences. Unang-una po yung Senate President Mig Zubiri, hi kay JM Ibanez, DP9, shouting out from KSA. Right. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, mayroon daw pong mayorya po ng mga senador ang pumirma ng statement of support para sa kanya, which means na affirm yung room umiikot na mayroong tumutulak na palitan ng Senate President with another senator, of course, and ang pinapangalanan ay si Senator Jinggoy Estrada. Ayon dun sa mga balita ay allegedly gusto daw ng ang Senate President ay, cooperative kanya. Kung kaya't ang panunulak na matanggal si Senate President Mig Zubiri at palitan ng mas cooperative. Kanina, yun na nga, nagsipirmahan ang ating mga senador sa kanilang suporta kay Senate President Mig Zubiri, therefore status quo. Pero ang nakikita natin, in fact, dininay
Dr. Jinggoy na siya daw po ay interesado dun sa pwesto. Nagkaroon ng konti pang intriga kasi sinasabi ko bakit si Senadora Amy hindi pumirma. Ang sabi ni Senadora ay kinausap naman daw niya si Senate President. Kaya lang allergic lang siya nowadays dun sa mga pirma-pirma. Dahil alam natin na ginamit nga yung kanyang e-signature para magmukhang sang-ayon siya dun sa siningit ng Bicameral Committee na budget para sa DSWD. Yun ang akap. Kagulat-gulat. Diba? Sabi ni Ma'am Jessica, so was he still may kaso pa ba sa plunder? Hindi ba may mga reasons para maging cooperative? Yun po ang umiikot na balita. May mga reasons kung bakit malaki yung possibility na magiging cooperative siya. Although, ang sinasabi naman ni Senator Jinggoy ay dininay naman niya na interesado siya dun sa pwesto. Sabi ni Open Mind Podcast, can you tell us about the founding story of the Sunshine Media and what inspired its creation? No, I can't because I don't have enough information about it yet. Take note, I am not with Sunshine Media, contrary to what some people think. I am not with the Kingdom of Jesus Christ, but I am cognizant of the fact that I see so much injustice. I see suppression of their freedom of speech and of expression. I see the lack of due process in Pastor Kibuloy as the bad guy and bringing out so many issues where his opportunity to defend himself is not given full play. He is accused of some very serious crimes, but the accusations are made in fora of an equal right. He does not have an equal platform. So, kumbaga, what I think is that I have to stand up for people who are oppressed, for people like the pastor whom you might think is very influential and all that, but he's actually a victim here. He is no longer that influential. He is now the target of very powerful forces. And kung kaya nilang gawin yun kay Pastor Kibuloy, edi kaya nilang gawin yan sa atin. Mas kaya. So, ngayon, ang sinasabi nga, so yung second press conference was, of course, kay Senadora Amy, where she has openly stated, number one, siya kasi ng Committee on Women, kung pinamumunuan ni Senadora Risa Hontiveros. It was this committee that issued the contempt order para kay Pastor Kibuloy. Hindi na sumang-ayon si Senator Robin. He already registered his opposition yesterday. Pumunta pa siya dun sa hearing para formal niyang i-announce yun. Si Senador Amy naman kanina ay nagtawag ng press conference. At doon sa press conference, committee member siya at hindi siya sang-ayon doon sa ruling na i-find in contempt si Pastor Kibuloy. And kung makapito po yata sila, mababaliwala o malulusaw nila yung contempt order na yun. Sabi ni Sixth Sense, napanood mo yung interview sa Australia? Yes, I did, as a matter of fact. And we talked about it yesterday. Yung Pangulo, tungkol dun sa mga plunder issues ng kanyang pamilya way back in the 18th term of his father. Natawa siya, I think it was nervous laughter, to be fair to him, na bago siya sumagot, na tuloy na tinanong ng interviewer, what's so funny? Why do you find that funny? Why do you think that's funny? I think that the question was rude, sa totoo lang. Na she could have, Mr. President, you were laughing. Could I inquire what did you find funny? Sa totoo lang, I think what the President also found funny was the fact that she was making conclusions that they admitted though the plunder and so on. But the important question na hindi masyado napugtunan ng pansin is that bakit nga ba hindi binabalik ang pera? So, let's see. Sabi para matapos na yung maging kalakaran. Sabi ni Ma'am Angelina, puro pa cute at pa-interview lang yan, takot din sila magulat. Ang people power, magulit. Sabi ni Jessica, he was cited in contempt. Yun. Ni Kibuloy na pasugod si Robin Padilla na may something pa na not to say. Hindi po, I don't think Senator Robin intended that. But he was there to register his opposition. Okay, sabi ni Reynaldo, hindi daw po maganda yung signal ko. Well, sir, hindi ko na sa kotse ako umaandar. So, pasensya na po, wala po akong magagawa sa ating signal. Gawa na nga po ng isa yan sa mga napapabayaan ng ating gobyerno.
Sabi ni Menosa, bakit daw kasi ganon sumagot, pinagalitan daw siya. Ay, wala. Totoo kaya yan? Sabi ni 6988, palitan si Senator Zubiri ni Amy para matapos na ang usapan. Actually, she's already indicated that she's not interested in the position. Actually, matagal na yan. She could have asked her first for the asking. Kaya lang sinabi niya rin, and this I know for a fact, personal knowledge ito, sinabi niya nakakahiya. Pinsan na nga yung, yung congressional, yung House Speaker, pagkatapos yung Senate President, magiging pambansang kapatid. Hindi po maganda at kahit si Senadora Amy, ayaw niya po yun. Sabi ni Ma'am Angelina, wala namang kwenta ang mga senatong na yan, walang nagagawa. Ito yung problema ko sa mga ganyang statements, Madam. The enemy of my enemy is my friend. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ang Senado po ang nagtitigil doon sa PI ng Kongreso. Ngayon, kung kayo po ay sang-ayon doon sa People's Initiative o Pinsan's Initiative na nangyayari, then naiintindihan ko po ang inyong opinion. Pero kung tayo ay meron tayong pinaninindigan, meron tayong ipinupush, meron tayong reforma na gusto, o meron tayong pinipigilan, meron tayong mass action na gusto, eh bakit tayo po ay magre-reject ng mga kakampi? Hindi po ito panahon para among ourselves. Problema nga ng Pinoy, kaya kayang-kaya po tayong manduhan ng mga oligarko. All they have to do is keep us divided and then keep us ignorant and then magagawa at magagawa nila lahat ng gusto nila. Sino si Nino? Ay, sabi ni Banateros Brothers, isa ako sa inyo. Basta ako darating ang isang araw, magpapatayo si Nino ng kanyang mga ayon, galit na galit sa kanya, kukuyugin daw si Nino pag nakita. Sino yan? Marami pong tao sa prayer rally ng laban para sa bayan. Live sila ngayon. Ay, nanood ako saglit. Naku, manonood din ako maya. May meeting lang po ako eh. Sabi ni Gloria, super stuttering talaga sumagot si Baby Yem sa mga interviews ni Wee Sindong. I think pagka he gets nervous, nagsastutter siya. Super stuttering talaga. Ay, mali. Patatotini says, pinagyabang ng isang loyalistang vlogger na sunod-sunod ang dismissal ng mga ill-gotten wealth cases ng Marcos. Mukhang may bago dahil sa di umanong panibagong pagnanakaw na sa kabanangkayan. There's always a next time, di ba? Sabi ni Mark Anthony Hermoso, salamat maaga yung live mo. Kagawi kasi late na, kaya nakatulog ako maaga kasi work. Pasensya na po kayo. Bakit? Naka-lowercase ba yung pangalan ko ngayon? Ito nakikita. Mahirap mag-type dangerous po mga move and decisions ni PBBM sa WPS. Parang hindi yun ang posisyon ng leaders ng Asia Pacific. Ayun talagang sumang-ayon na siya dun sa panig ng US at saka ng Australia at ng UK. So, wala na po tayong room to maneuver kasi kung friend to all, enemy to none, marami pa tayong mapapag-usapan. Pero once kumuha ka na ng panig, meron ka ng pinanigan, ayun, mapapako ka na dun. Sabi ni Larry Lynn, kakatunin pa lang daw niya, sana di ka pa po nakakalayo at medyo matagal pa po yung live. Huwag po mag-alala kasi right after, hindi ko naman kaya sagutin, right after po ng aking meeting, ay magla-live pa rin po ako. Hindi ito yung only live ngayon. Sayang lang kasi yung oras. Kasi gusto kong kung sakasakaling pag-usapan pa natin in full mamaya, may time pa kayo tignan yung mga pinagsasasabi dun sa mga meetings. Ang punto ko dito kung bakit ako naninindigan kasama ng Sunshine Media o ng SMNI tsaka ng Kingdom of Jesus Christ is naiintindihan ko ang wika person. Naiintindihan ko ang pakiramdam ng isang taong tinanggalan ng karapatan o nilapastangan ng karapatan. Isang tao na who's not being treated fairly. Yun, naiintindihan ko po ang lagay ng ganon. Naiintindihan ko po na kaya nga po tayo mayroong saligang batas ay para masiguro na yung ating mga karapatan na hindi mawala mababaliwala ng isang gobyerno. Ganun po ang nangyayari ngayon. Tuwing may nakikita dapat tayong incidences ng oppression, dapat manindigan tayo. Gusto mo man yung tao o hindi, kung ikaw ay pinahirapan ng gobyerno nang wala sa ayos o hindi patas ang laban, dahil syempre very powerful ang gobyerno, in those instances we are called upon para manindigan. Sabi ni Florence, saka magkakaroon ka sana ng show sa SMNI, dapat ipaglaban. Grabe kayo, huwag niyo naman pangunahan. Ma'am Adelia, wakasan na ang panggigipit.
kung sino pa bukang bibig ang human rights, siya pa naging attack dog ng gobyerno. Oo nga eh. Parang ang weird, no? Sabi ni Ma'am Angelina, dito na ba tayo? Hindi. Saan? Hindi ko makita. Hindi yung dating kinain. Ay, oo nga pala, lumipat na nga pala sila. Ito naman, ano pa, sandali, naliligaw pa ako. Ito, dati ano na tayo doon? Yung second, tawagin. Ayun. Sabi ni Larry Lynn, sobra na po ang pagsasalansang at panggigipit nila, mas malinaw pa sa sikat ng araw sa SMNI. Ika nga ni Senadora Amy, and I agree with her, na oo, pwede naman magpatawag, di ba? Pwede rin naman nilapat naman sa hukuman, so pwede pa rin i-discuss yun sa Senado. Gayun pa man, parang nakakahalata naman. Unang-una, sunod-sunod, ni-revive yung mga kaso, pinapatawag siya sa Senado. Doon sa Senado, yung wikang nagagamit ni Senadora Hontiveros ay huhusga. At yung pinanigan na yung mga original na resource persons, yung mga resource persons niya, na isang lang po ang ini-explain. Hindi po natin sinasabing walang biktima dito, pero ang sinasabi natin is, kung tayo ay maglalapastangan ng karapatan ng isang tao to be presumed innocent, lahat po ng tao ay maaaring maharas, pinitan, and so on. Parang sa ganitong paraan nakikita pa natin po ang nanghaharas. So, hindi po dapat ganun kasi mismo kaya nga po may saligang batas, kaya nga po may mga Bill of Rights tayo dahil pinipigilan dito yung superpowers, yung sobrang lakas ng isang gobyerno. Ano po ang halaga ng separation of church and state, sabi ni Ma'am Stormy. Hindi kasi maliwanag dito kasi hindi natin pwedeng, government cannot into a religion, kumbaga, tama ba? Ayun. Hindi pwedeng makialam ang gobyerno sa isang relihiyon at hindi rin pwedeng makialam ang relihiyon sa gobyerno. Hindi maaaring pilitin ng isang simbahan o isang grupo ng mga pananampalataya na magbago ang kanilang mga polisiya o kaya gumawa ng polisiya na sila lang po ang makikinabang. Kailangan, yun nga, tayong lahat, more or less, di ba? Except for certain instances. So, yung instance dito na nakikita natin na nagre-reach in yung gobyerno sa loob ng isang paniniwala. Doon sa mga pagtatanong ni Senadora Hontiveros, hindi po ako sang-ayon, lalong-lalo na kinikilatis niya yung mga practices ng isang organized na religion at ito ay patungkol doon sa faith o sa paniniwala. Parang huhusgahan mo ba kung naniniwala sila sa ganito o kung inaalaw nila o gusto nila o sumasang-ayon sila sa isang polisiya, halimbawa dun sa pag-tithe, sa pagbibigay, pagko-contribute. O hindi man tayo naniniwala sa ganun, hindi naman tayo kasapi. So, ang gobyerno, bakit sila magsasabi na, bakit ganun? May ganito, may ganyan. Pati nga yung nararamdaman mo yung tila parang pagmamaliit sa mga kasapi o pagmamaliit dun sa practice na ginagamit. Wala sila sa lugar. Ang Senado o kahit anong kawanin sangay ng gobyerno na pasukan ng isang relihiyon at husgahan sila sa kanilang paniniwala. Oppression po ang tawag doon. So, hindi man ako kasapi, hindi man ako miyembro, hindi man ako, kumbaga, ang gusto ko makita ay justice. Kung mayroon silang paratang, mayroon akusasyon kay Pastor Kibuloy, dadalhin yan sa hukuman. Ito na nga, may reklamo na nga kay Pastor na dismiss sa DOJ. Ang ginawa ng DOJ ay binuhay uli at pinapafile dito sa Metro Manila. Tapos sabay-sabay. Tapos kasabay pa ng Senate hearing. Tapos kasabay pa nung sa Congress na binabawian sila ng prangkisa. Sinong ordinaryong mamamayan ang hindi pinag-iinitan dito? Kung gusto nilang magmalupit, Diyos ko, harap-harapan pa. Parang hindi na nila tinago, wala man lang konting hiya dun sa ginagawa nilang sunod-sunod na halatang-halatang pinag-iinitan ng isang organisasyon. Sabi ni Papa Bar, paano po yung aligasyon pang molestya? Ayun yung problema ko nga, sir. Aligasyon pa lang siya. Ang pagpapatunay niyan ay doon sa hukuman. So sige, mag-allege ka ng mag-allege. Pag yan ay napatunayang hindi totoo, paano yan? Hindi ba libel yan? Ang problema, walang libel sa mga senador. So sige, kung sino-sino na lang pwede nilang siraan. At paano yun? Kapag tapos na ang lahat at napatunayang walang sala yung tao, paano yun? Sino ang mag-ano doon? Sino yung mag-scotch tape nung reputasyon? Sino magkakabit-kabit nung binasag na yon? So, kailangan fair tayo.
Yun nga matagal na namin sinasabi kami dito sa Luminous, lalo-lalo na kaming dalawa ni Attorney Ahmed. Madalas defense counsels kami at parati namin hinihingi, oo, akusado yan. Pero hindi ibig sabihin yan guilty. Sabi ni Ma'am Jessica, I'm pro death penalty. May say ka po ba? May say ako? I don't have a say in anything. I'm not a congressman. Uh, Ganito po yun. Mas mahalaga para sa akin yung kasiguraduhan na makukonvict, mahuhuli at makukonvict ang mga kriminal. Hindi ako, mas nakikita ko kasi yung mga hurado, yung mga judges, kapag may death penalty, na sila, napipigilan sila, natatakot sila maghatol ng death penalty kasi may chance, dahil tao rin lang sila, may chance na magkamali sila. So, ang nangyayari na imbis na itulak yung pinakamatinding parusa, ang nahahatol sa kanila ay mas mababa. So, para sa akin, yung kasiguruhan, yung improvement ng law enforcement, yung improvement ng investigasyon, yung pag-clean judiciary, pag-clean up ng justice system natin, mas mahalaga po yun. After mag-clean up natin, kung meron tayong kasiguruhan, kahit man lang 80 to 90% yung pagkakatiwalaan talaga ang hatol ng ating mga hurado at maestrado, hindi ako magdadalawang isip na, sige, mag-death penalty tayo kung ito po ay sa deterrence ng crime. Sabi ni Ma'am Bicolanang Makulit, off-topic, 1,000 views po ang guesting mo sa Pugad Vloggers. Usually matamlay ang views nila sa YT. Lakas mo po talaga. Salamat po. Baka mas maigi yung paminsan-minsan lang ako nagpapakita, di ba? Ay, talaga? Sabi ni Facebook user, sus yung mga ito, kayo nga po itong magaling manira kay BBM. Oy, magkaiba po yan. Ha? Iba po ang paggamit ng dahas sa isang taong mas powerful. Diba? Hindi po yan Ano yan, pang-aapi? Sinasabi ninyo, inaapi namin ng presidente. Para kang si Madam Catlina Ponce Enrile na the underdog are the people in power. Nakakaloka. This person is the most powerful person in the country. Okay? So, paano doon paaalala ko sa inyo, Article 3 ng ating saligang batas, mayroon doon karapatan magsalita at magpahayag. Alam niyo ba, sinabi rin ng Korte Suprema kahit mali tayo. Kahit mali yung mga taong nag-exercise ng kanilang freedom of speech pa rin po yun. Maliban lang kung may mali siya. So, ayan. Andiyan ba si kids? So, hindi ako na sa inyong mga komento, sir. Pero sasagutin ko talaga kayo pagkadating sa ganyan. Sabi ni Ma'am Christine, manira kay BBM, siya na naninira sa sarili niyang admin by not listening to the people and treating the PH like they're five dumb. Sabi ni Ma'am Bicolana, mga kasutil, sa mga bashers na naka-radyo mode lang, like na po kayo, libre lang po mag-like. O nga naman. Sabi ni Ma'am Jessica Sarmiento, si Attorney Trix lang sa kalam, salamat po na napagbigyan ng justice Salamat po na kapag nabigyan ng justice ang Pastor Tibuloy, having his time to defend himself and proven not guilty, baka mas mabuti talagang umarap na siya sa video call. Hindi po kasi hurado ang Senado, ma'am. Kung ang Senado ay nag-a-allege ng mga krimen on his part, then kailangan bigyan siya ng pagkakataon pagtanggol ng sarili niya before an impartial judge. So yun po ang nakalagay sa due process right natin. Kailangan may impartial na judge. Hindi po impartial at unang-una nagpa-park lang po. Hindi po judge ang Senado. Hindi po judge si Senadora Ontiveros at hindi po sila impartial. Okay. So, eto na, nandito na po ako sa aking meeting. So, maraming salamat sa lahat ng nag-like, share, follow, and subscribe. Meron pa po tayong live mamaya na lang ako. Ang gusto ko lang sana kaagad ibalita itong mga ito. At sa lukuyan, pwede niyong panoorin po yung rally ng SMNI sa Liwasang Bonifacio ngayon. Sabi ni Dancel, mas maraming dating miyembro ni Kibuloy ang tahimik lang pero maraming bad experiences. Sabi niya, take note. Well, then why don't they accuse? Why don't they take it to a court and present their evidence? Yun lang po ang kailangan. Otherwise, magka-question talaga sila tungkol dyan. So, besides, sinabi na ninyo, maraming bad experience. Okay yung mga statement po na ganyan. Kasi you're not alleging a crime. Pero sana, if there is any reason to do so, then they should be speaking up. Otherwise, we have no basis to make any conclusions. Ang hinihikayat, must give him a chance, a fair chance, defend himself. Sabi ni Salvatore, anong nangyari sa wiretapping labs versus Honti filed by Aguirre? Thanks, mayong gabi. Dismissed po sa DOJ.
ng DOJ Secretary si Maynard Guevara. Okay? So, sabi ni Julius, gusto lang natin punain ang mali. Tama naman din, di tayo naninira. Kasi yung mga desisyon ng isang pangulo ay nakakaapekto ng kapakanan ng bayan. So, kailangan bahagi ng ating mga obligasyon na kapag may mali na ginagawa ang liderato, kailangan nagsasalita tayo. Otherwise, kasabwat tayo, sabi ni Ma'am Christine, eccentrician. Bears repeating, hindi impartial si Lisa Ontiveros. Ang oppressive ang legislative as in. Senate lang dati, now join forces both houses in abuse of power. Ayun, tama, sabi ni Mount Cabinet, sabi ni Madam Amy, hindi of legislation yung ginagawang hearing ni Senadora. Ay, nako, super agree naman din po ako dyan. So, mag-meeting na po muna ako. Manood po, ini-invite ko po ang lahat na manood dun sa telecast ng rally sa Liwasang Bonifacio kung hindi kayo So, sa susunod, pagbalik ko, magla-live na naman tayo. Pero i-check out ko din, titignan ko din po yung rally. Kung hindi, kasi ayoko kasing masyadong late dahil marami pang papasok bukas. As soon as I finish my meeting, kayo po ang magkikwento sa akin dun sa mga pangyayari ha. So panoorin nyo po yung rally mamaya. Salamat. We'll see you again later. Ingat-ingat po ang lahat. Kailangan po kayo ng bayan. See you later.